Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Kailangan Manalo Ka sa Spiritual Laro. So, ibig sabihin, ang buhay natin, laro to. Okay, ito si Father God. Okay? Sa kanan. Si Satan sa kaliwa. Ang buhay natin, laro sa kanila. Not in a bad way that they try to control us. Okay? Kasi, sinong manalo, kukuha niya yung tao, kaluluwa, and either kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, kukuha ni Father God ang kaluluwa natin and pupunta tayo sa langit. Pero kung susundin natin ang kalooban natin at hindi tayo nagmagsisisi sa mga kasalanan natin, ayaw natin sundin ang kalooban ng Diyos. Basta enjoy life lang. Right? Anong nakikita nyo sa mga tao na yun? Ngayon, si Satan, yun ang tatay mo. So, sa dulo, when mamatay ka, kukuha niya yung kaluluwa mo at dadala niya sa impyerno. Kasi doon ang bahay niya, sa impyerno. Okay? So, yun ang basic. Ito yung game. The real game. Yung buhay natin. A lot of people, hindi nila alam ang buhay nila laro. Okay? Akala nila, basta buhay ako, pwede kong gawin ang kalooban ko. Anong gusto ko? You can't. Kasi meron kang choice. Sino ang pipiliin mo? Si Father God or si Satan? Kung si Father God, bigay mo na lahat. Ang puso mo, isip mo, kaluluwa mo, buhay mo. Sa Kanya lang. Para pumasok ka sa langit. Kasi mahal mo siya. Okay? Hindi kasi gusto mo nang pumasok sa langit. Pero kung masama kang tao, gusto mong gawin, enjoy ang buhay mo, kukuha ni Satan ang kaluluwa mo. Pupunta ka sa impyerno when time mo na. Now, sino ang mga competitors natin? Kunwari, like, for example, ako, born again Christian, sino ang competitors ko? Kasi laro to, di ba? Si Satan, una, kasi kalaban natin ang opposition ni Father God. Tapos, mga demonyo niya, mga evil spirits. At third, mga anak ni Satan. Okay? Yung mga anak ni Satan, ang mga tao na gawa ang kalooban ni Satan. Na benta nila ang kaluluwa nila para ma-enjoy nila ang buhay dito sa mundo. Pero alam nila, when mamatay sila, pupunta sila sa impyerno. Wala silang takot doon. Kasi iba na yung isip nila. Okay? Na brainwash na sila ni Satan. Kasi anak sila ng demonyo. Alright? So, paano mo alam kung anak ng demonyo yun? Ang tao. Number one, very obvious reason is, have you ever seen sa mga news? Or at least, sa mga general, like sa labas na, that nakita mo, na-break ang law yung tao. Okay? Tapos, nakawala siya. Hindi siya naparusahan. Anak ng demonyo yun. Kasi dapat, di ba, when meron kang mali, aminin mo muna. Ayaw niya aminin. Tapos pang a second, ganun, he got away with it or she got away with it. Walang parusa, walang consequence sa actions niya. Ay, kita mo nyo ang sa ganun lang, yung government natin, di ba? Ang daming mga government officials ganun din. Right? So, kayo na
nang bahala kung sila ni Satan or anak sila ni Father God. Kayo nang judge, okay? Pero, yun na nga example. Or example din, in general, when kita nyo ang family members nyo, and alam mo, like, yung isang pinsan mo, na salita sa iyo masama, and gusto mong sabihin sa kanya, nasaktan mo ako. Pero yung isang pinsan mo, masama din, na kampi siya sa kanya. So, sasabihin mo, ay, dapat mag-sorry ka sa akin. And I said, no. So, then, dalawa na sila. Magsasabi sa'yo, ano ka ba? Ganun, wala yun, no? Ang OA mo, emotional ka. So, what happens? Sila, dalawa, anak ni Satan. Right? Kasi ayaw magkumbaba, aminin ang kasalanan. Ayaw mag-sorry. Yun ang mga anak ng demonyo. Okay? Pero kung anak ka ni Father God, magkumbaba ka. At kung alam mo, nasaktan mong tao, say sorry, apologize. So, alam nyo sino ang competitors natin. Okay. Yung game is mga demonyo at mga anak ni Satan will brainwash us sa mga negative thinking. Okay? At feelings natin na masama. Ngayon, our duty, mahuli natin ang mga negative, bad. Kunwari, example diba, the easiest sin sa buhay natin ay takot. Right? Especially now, diba, ang daming mga Pilipino merong face mask. Alam nyo bakit they're wearing face mask? Kasi takot sila. Why? Kasi hindi sila nagtitiwalang buong loob kay Jesus Christ. Diba sabi ng Jesus Christ, dapat wala kang matakot. Sino man. Kasi God is with you. Who can be against you? Do you think kung gagawin mo ang kalooban ng Diyos, ganun niya, He's gonna let you get sick? No. Unless test yun. Okay? Katulad ni Job. Pero, kung pratikang sundin ang kalooban ng Diyos, He will protect you. Pero ito mga tao, ang mayroong face mask, wala silang tiwala kay Jesus Christ. Even kung sabihin nila, ay, Panginoon ko si Jesus Christ. Hindi mo nagawa, pakita, through action. So, takot, right? So, when malaman mo, ay, papasok sa isip mo and puso mo, yung feeling, yung thought of takot, alam nyo, demonyo yan. Kasi, sabi ko sa Bible, God has not given us a spirit of fear. Kita mo, ang takot is an evil spirit. So, kailangan i-bind natin ang evil spirit. Ito yung gawa ko parati. I bind you, yung evil spirit, and itapon kita sa impyerno. Doon ang bahay mo. In Jesus Christ's name. Yun ang dapat natin gawin. You speak to that devil. Kasi kalaban mo siya. Okay? Tapos even yung kung merong nagsasalita sa iyo ng masama, it gives you fear, you pray and say, I bind you, evil spirit, in that person. Kasi vessel yung tao Even kung born-again Christian siya, and kasi at that time, worldly siya, gusto niya magkasala, then gagamitin siya ni Satan para magkasala ka din. Matalino si Satan, tandaan mo. Pero, kung susundin natin si Holy Spirit and Jesus Christ, ma-overcome natin si Satan.
Okay? Tapos, at the end, kailangan mo speak the word of God. Sabihin mo, no weapon formed against me shall prosper in Jesus Christ's name. Ibig sabihin, ano man ang atake sa iyo ng mga fear, worry, stress, lahat ng negative, a-attack sa iyo pero hindi ka mag-give up. You stand up, you be strong, courageous. Kakayanin mo lahat kasi kaya mo lahat because Jesus Christ gives you strength. Kasi nagtitiwala ka sa Kanya buong loob. Ganun lang dapat matapang tayo. Hindi maging duwag. Ang daming mga Christian believers, especially dito sa Pilipinas, mga duwag. That's the truth. Okay? Kailangan we fight against mga kalaban natin spiritually by the word of God. Hindi physical. Talo tayo kung physical. Okay? Word of God. That's why natalo ni Jesus si Satan because sabi niya ang word of God. O, tameme si Satan, di ba? Pero si Satan alam niya ang mga word of God din. Pwede niya i-twist. That's why kailangan mo malaman anong katotohanan. And paano mo alam yun? Dapat meron kang Holy Spirit. Kung born again Christian ka, meron kang Holy Spirit that na-baptize ka ni Jesus Christ. Kung wala kang Holy Spirit, hindi ka born again Christian. Tandaan mo yan. Next also is when napapersecute ka or they belittle you, sabi sa iyo, ay, hindi ka tama, lahat na, kasi you do God's will, then anong kailangan mong gawin is malaman mo that silang mga tao nagamit ni Satan para mairita ka sa kanila. Vessel sila. Some are worldly. Okay? Pwedeng born again Christian sila pero mababaw ang faith nila. So, worldly pa rin sila. Pwede silang gamitin ni Satan. Others, anak ni Satan. So, dapat alamin mo ang tactic nila. Ay, eto, gusto niyang magalit ako sa kanya. No, I'm wise. Ganun dapat ang isip natin. Hindi yung, ikaw, nasaktan mo ko. Ikaw talaga? O, sige, ganun. Magsalita ako masama sa'yo. Hindi ganun. Hindi ganun ang turo ni Jesus Christ sa atin. Diba sabi daw niya, turn the other cheek. Kung nasaktan niya ikaw, sige, saktan mo ulit ako. Hindi para ma-abuse tayo, pero para to be wise. Na huwag mo patol ang mga foolish or you can say mga tanga. Okay, tao. Kasi wala silang Holy Spirit. Okay? So, when malaman mo yun, then, kailangan patawarin mo sila. Kasi kung hindi mo patawarin sila, unang kasalanan yun. Prideful. Okay? And second, hindi ka papasok sa langit. Yung samang loob mo, alam mo, yung lahat ng mga taong na pray over ko, na pusap ko sa hospital, the majority of them, bakit nakasakit sila? Bakit meron silang cancer? Because merong samang loob. Ayaw nilang patawarin ang mga kaaway nila. Wow, diba? Merong isang babae, ayaw niyang patawarin ang asawa niya. Mamatay lang siya. But ayaw niyang patawarin. Imagine that.
That's why nakasakit siya. Gusto mo ba yun? Eh yun, yung mga nasaktan ka, na-enjoy silang buhay. Hindi nila alam na saktan ka. Pero ikaw, dibdib mo, ay, sakit. Ayoko. Ay, ganun. Lord, ganun. Gusto ko magkatik. Ganun. Self-pity lahat, di ba? Pero, makikita ni Father God sa iyo, ay, naku. Yung solution, patawarin mo sila. Hindi para magbagong buhay sila. Choice nila yun. Pero alisin tong samang loob dito. Para enjoy mo yung buhay mo. Para meron kang peace. Bit-bit mo yung samang loob. Habang buhay, tapos makasakit ka, tapos mamatay ka sa sakit. Maubos ang pera mo. Nasabihin mo sa family mo, sorry nabangon tayo sa utang. Kasi nakasakit ako. God will say to you, baon ka sa utang kasi ayaw mong patawarin ang mga away mo. Tapos when mamatay ka and hindi ka nagsisi sa kasalanan mo, then punta ka sa impyerno. Even nakasakit ka, ang dami mong na-experience na mas nahirap, na wala ang pera mo, ang dami. Tapos pupunta ka sa impyerno, you willing to take that risk? Not good. Isipin mo mo din, mabuti. So, when napatawad mo yung tao, sabihin mo kay Father God, Jesus Christ at Holy Spirit, Lord, i-bless mo sila. Ano man ang kalooban mo para sa kanila, gawin niyo po. Basta I choose to have peace and love na mapatawarin ko na sila or patawad. But gusto ko mag-move on na. Kasi mas importante ang buhay ko, ang joy and peace ko, than sa anong nagawa nila. Ano man ang nagawa nilang masama sa akin, I wanna move on. Kasi alam ko, you have great plans for me, oh God. And gusto ko ma-experience yun. Para when mamatay ako, hindi nang pupunta ako sa langit kasi kilala mo ko at nagawa ko yung kalooban mo. Pero sabihin ko sa iyo, Father God, ang sarap ng buhay na bigay mo sa akin. Kasi na-enjoy ko yung mission na bigay mo sa akin. Nagawa ko. Which is to keep that love and peace of Jesus Christ. Yun ang true happiness. That's the life we long to have, to live. Sana you choose life. Choose Jesus Christ. Mahal ka niya. This is the end of the video. Please share it as well para malaman ng mga Pilipino ang katotohanan. Life is a game. Sino pipiliin mo to be your master? Father God or si Satan? Merong consequence kung pipiliin mo si Satan dito sa impyerno. Pero si Father God, Jesus Christ at Holy Spirit, doon ka sa langit, ngiti ka, happy ka. Forever yun. Pero sa impyerno, iyak ka. Kasama mo lahat ng iyakin. Okay? Isipin mo mabuti. Time is running out. Time is running out. Do your homework. Gawin ko din ang homework ko. Okay? This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.